Good morning! So ito na nga yung dalawang reptab na nabili natin sa junk shop. Lilinisin muna natin to. Winalis ko nga pala muna to kasi maraming alikabok. Madali lang naman kasi walis tingting lang naman yung gamit ko. Kahit medyo makapal yung alikabok niya, napadalam lang ng konti kasi kailangan tanggal lahat. Pinataob ko nga muna to sa asawa ko para matanggal yung mga alikabok na unang nawalis. Ito isang reptab may mancha ng kalawang. Yung binili kasi namin to dun sa junk shop may mga nakalagay na mga alambre. Kaya yan nagkaroon ng mancha. Mayroon pa hang nakalabas na wire dito kaya pinasok na lang ng asawa ko dun kasi tatakpan naman yun. So ito na, pagkatapos mawalisan. Nag-try nga ako dito gumamit ng sandpaper para sa mga kapal na alikabok. Kaso masyadong mag-espang yung sandpaper na gagasgasan yung surface ng reptab. Gumamit na lang ako ng sabon at sponge para malinisan to. So, madali namang matanggal nung gumamit ako ng tubig at sabon. Pwede kuskus na ang person. Gumamit din ako dito ng manipis na brush. Nabili ko to sa Orange at kayang-kaya na itong linisin yung masisikip niya sa surface. Lalo na yung mahirap abutin ng sponge. Nakailang ulit niya ako ng kuskus dito. Kasi medyo matikit talaga yung mga alikabok. Kailangan kasi masiguro na malinis talaga yung reptab bago ilagay dito yung mga crayfish. Mahirap na ba ang mamaya may masamang chemical na nahalo dito sa reptab. Kaya kailangan malinis mabuti. Kinuha ko ng atong pangalawang reptab. Ito yung may mancha. Sinubuhan ko ng atong sabonin. Natatanggal naman yung ibang mancha niya. Kaso yung iba makapit talaga. Nakailang kuskus na ang person niya dito. Yung iba talaga ayaw matanggal. So ito na yung mga nalinisan ko. Kung nakikita niyo ang dami pang natirang mancha na kalawang. Susubukan ko nga itong gamitan uli ng sandpaper kung matatanggal. Sana matanggal siya. Itong isa malinis naman. Goods naman yung surface ng reptab. So ayun muna.